Ano ang gusto mong maging paglaki mo? Yan ang pangkaraniwang tanong sa mga bata at kadalasan sa kanilang mga sagot. Gusto nilang maging piloto paglaki nila. At ngayong araw mapalad tayo dahil mayroon tayong makakausap na isang matagumpay na piloto. At yun nga. Good morning. Sir Spring, ano bang tawag sa mga pilotong tulad mo? Kapitan, ano ba? FO, first officer ako sa Okay. Philippine Airlines. Yung Philippine Airlines. Okay. Kung ang flight mo halimbawa bukas, ang balik mo niyan ay Ano nga ba bukas? ano ba bukas? After 4 days. Tuesday. After 3 days ganun. yata, ganyan. After 3 days, andito na ako. Philippine Airlines, no? Ano ba yun? International na ba yun? Ganun? Siyempre, pagka, iba-ibang bansa mo, pag ikaw bilang pagbata ka, pangarap mo maging piloto at natupad ang pangarap mo, iba-ibang bansa yung mapupunta. Ano ba yun? May particular na bansa or iba-iba rin? Iba-iba, pare. Ah, Sa amin kasi iba-ibang equipment yan, iba't ibang aeroplano eh. Kunyari, yung Airbus 320 namin, medyo mga mga Australia, yun ang mga malayo niya, Australia, malalaking Korea, Japan, tsaka yung mga domestic na flights. Lumipad din ako doon dati. Tapos ngayon sa 777, grabe. ang kadalasang flights namin, Canada, Amerika, ano pa ba? Yung dalawang yun. Tapos minsan nabibigyan kami ng mga regionals yung mga dito sa Asia. Katulad bukas may LA flight ako. Ano kami, 4 na piloto. Ganun. Sa isang 14 cockpit, na cockpit ba? Sa isang cockpit, oo. Sa isang cockpit, 4 kami dyan. Parang gano'n. Kapitan, Okay. tapos ako, yung first officer. Yung kapitan, nakaupo rito sa kaliwa. Ako nakaupo sa kanan. Okay. Tapos meron kaming 2 piloto pa sa likod, yung second officers namin. Dating ng cruising, may bisibin sa taas, kasi may pahinga rin yan. Kasi katulad bukas, ang flight namin 13 hours, kunwari 12 hours. Siyempre, hindi mo pwedeng dire-diretso. So magpapahinga, hahatiin namin yung flight time sa dalawa. Tutulog kayo, pahinga. Tutulog yung dalawa. Saan, Tapos yung dalawa, magtatrabaho, parang ganoon. Saan ang pwesto nyo doon? Halimbawa? Meron kaming crew rest, meron kaming tulugan. Meron kaming kama. Parang nakakatawa, kama, sabay meron parang lazy boy kung parang gano'n. Okay. Parang may chair sa harap tapos may kama sa likod. Sabihin, Dalawa talagang well-rested yung din dalawa muna, kumbaga maghahati ng Naghahati ng Kasi, importante talaga gising kasi maraming pinipindot. Okay, good morning mga ka-Baby G, For today's video, ito, makakausap natin si First Officer Spring Bautista. So, sir, maraming salamat una sa lahat dahil sa pag-allowed sa amin na ma-interview ka, So, Salamat din. Saan ka nga pala, kumbaga nung pagkabata mo ba, yan na yung pangarap mo? Maging isang piloto? Wala na akong kumbaga. Ganun? Ito yung ambition ba? Yung di pa pagbata ka tinatanong ka, what's your ambition? Yun na yun talaga, pare. Na mula batang bunti hanggang sa pinanindigan ko na lang, pare. May naka-influence ba sa'yo? O Wala. May nakikita ka lang aeroplano? Yun. Siguro dahil dito, daanin ng aeroplano to. Tapos kwento ko lang, nung bata ako, yung daddy ko laging wala eh. Alam mo naman yung ng daddy ko, yung kumbaga line ng trabaho niya. So lagi siyang wala. Pag hinahanap ko siya sa nanay ko, sabi ko, mami, nasa si daddy. Ngayon, siguro dahil nga nagka-travel, kung saan tinuturo ka na dyan. Pag may maliit pare. 3 years old? 4 years Hindi ko alam, kailan ba yung medyo naalala mo na? Siguro mga 4, mga ganyan, 4, 5, siguro. Basta yun pag nakakita yung sabi mo, dyan dad mo. Okay. So nung bata ako, inisip ko yung daddy ko, parang piloto siguro, ganyan. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Yun na yung ambition ko, pare. Hanggang sa grabe. Pati nga college ko, flying na yung kinuha ko. Parang gano'n. Siyempre, alam naman natin, yung pagiging piloto, hindi lang din basta-basta yan, Siyempre, kailangan may talino ka rin, So, nag-aral ka mabuti. Hindi rin. Hindi rin. Try mo, misis ko, di mo nag-aral. Nag-aral ako, pare, na mabuti nung nasa na ako. Nasa linya na ako, nasa airline na ako. Ano ba yung niyan? Course na una mong iti-take, halimbawa, para ako kasi
diretso na agad ako sa BS Aviation Major in Flying sa Airlink. Gano'n. So, yun na yung degree ko, kumbaga parang Bachelor of Science na yun eh. Yun na yung ko. Pero, ang mayroon pang isa, which is yung mas common na paraan para maging piloto, is yung mag-graduate ka ng any BS na kurso. Kunyari, kahit nga nursing, pwede yan. Gano'n. Ano po ba yung mga BS na kurso sa atin, di ba? Mga marketing, mga ganun ba? Yung, mga pwede rin yan. Oo. Ganun. Pwede rin yan. Mga pwede yan. Tapos, saka ka magpa-flying for 2 years, mga ganyan. Okay. Mga almost 2 years, more than 2 years, parang yan, more or less. Tapos yun, pwede, pag nakakuha ka na ng oras, pwede ka na mag-apply sa airline. Pero nung panahon namin, pare, iba pa nun eh. Wala pang hiring nun, pare. Wala talaga. So kami, yung ibang mga klase ko, karamihan sa kanila nagturo pa. Una kami tinuturuan. Nung sumunod, sila na yung nagturo. Nag-apply din ako ng ganun, nag-enroll din ako ng flight instructor course, pero hindi ko tinapos dahil may pamilyado na ako. Pero yung school na ano bang school ng mga yan? Marami yung mga flying school. Marami naman. Maraming flying school, nasa mga kadalasan nasa probinsya. Ganun ba yun? Probinsya? So, saan ka Ako ang school namin, dyan sa may domestic road, sa may Pasay, airport. Tapos, ang mismong, kung saan kami nagtitraining, sa Lubang Island sa Mindoro. So, pupunta kami doon, sasakay ng aeroplano, doon kami magpapaikot-ikot na gano'n. Doon kami natututo. Siyempre, parang narinig ko, million daw yung tuition niya. Yun nga yung kadalasan pero may scholarship ba sa mga ganyan? Meron din eh. May naglalaro. Siguro, kung bata ka na kulang ka sa budget siguro. Kung may ano ka naman sa mga grades mo, may pwede kang mag-scholar. Meron, pero bihira eh. Pero, maraming paraan eh. Kung talagang gusto mo talaga siya. Kung wala ka mang budget, pwede ka naman magtrabaho muna. Tapos yung pera na kinikita mo, ipunin mo. Mag-flying ka. Hindi naman kailangan dire-diretso eh. Pwede namang may mga school dyan na nag-offer. Lipad ka ngayon, tapos kung kailan may budget ka na, saka ka lilipad ulit. Nasa sa iyo, flexible naman eh. Okay. Tapos, ano tawag dito? Tapos hanggang sa makaipon ka ng oras. Oras ang labanan dyan eh. Yung sa amin oras eh. Flight hours ba tawag? Flying hours. Kumbaga, mas maraming oras, mas mahabang, mas maraming experience. May edge ka na makapasok sa airline. So, yun nga, yung dati, medyo, at least makamit mo lang yung pagiging piloto dahil kahit dati, hindi pa hiring, no? So, importante, maging, makamit mo yung pangarap mo talaga, Kailangan bitawan, pare. Kumbaga, yun lang kasi alam kong gawin, eh. Kumbaga, wala mo ko ibang alam na, So, coming from Sir Spring Bautista, pag gusto, may paraan sa mga nangangarap maging piloto. Huwag kang bibitaw kung sa pangarap mo. Yan. So, ano yung nararamdaman mo nung unti-unti mo nang nakakamit yung pangarap mo? Masaya ako. Kasi, sobra. Kumbaga, hanggang ngayon, minsan di pa rin ako makapaniwala. Gano'n? Minsan, basta iba. Iba yung privilege din na, na piloto. At saka yung, katulad ng mga yan, may mga benefits yan, pare, na sinadyoan. Anak kong dalawa, nanay ko, yan, may mga yan. Pati mother mo? Ganun kumbaga, worth it talaga. Yun yung, siguro, yun yung reward siguro ng mga dinaanan namin, ganyan. Oo nga. Bali, ilang taong ka bang nag-aral? Kung tutuusin, siguro. Matagal. Hindi naman. Sa college, parang 5 years ako nag-transfer pa ako rito sa Lasal. Nag-isang sem ako dyan. Bali, total ko 5 years. Tapos, yung flying, parang tumigil ako 5 taon. Tapos nag-business ako dati. Okay. Mahirap kasi nun eh. So, tumigil yata ako ng mga 5 years. Nag-business pa ako, nagtayo pa ako ng mini-stop, pare, kung nabilitaan mo ito dati. Oo nga. So, parang 5 taon na nag-mini-stop. Sabay, wala eh, ayaw ng parents ko eh. Kahit kumikita ka na ng pera, lalo yung daddy ko, ayaw niya na parang hindi niya gusto. Oo nga. So, syempre ako rin, hindi ko rin gusto. Ayoko naman ng, kumbaga yung franchisee. Saka yung talagang sabi ko, profession talaga yung
So, bumalik ako sa flying. Ang ginawa ko naman pare, ang trabaho ko nun, actually hindi trabaho yun, ako pa nga. Kumbaga, para makagain ng hours, sumasama ako dun sa mga nagbibiyahe ng isda. Pupunta ng Palawan, kukuha ng lapu-lapu dun. Tapos, dadalhin yung lapu-lapu rin sa Pilipinas. Ganun Parang ganyan. Pabaan, araw-araw yun. Tapos nakagain ako ng hours, nag-apply na ako sa airline. Yun. During application mo, syempre, kailangan physically fit ka, di ba? Medical na yun. Syempre. Bawal overweight. Bawal overweight. Tapos, may height limit ba yan pagka gusto mo maging piloto? Sa pagpipiloto, wala naman eh. Pero hindi ko alam sa mga, sa mga kumpanya, sa mga airline. Kung alam ko sa PAL, parang meron eh. Parang meron siyang height. Tapos, syempre, dapat malinaw mata. Tapos, narinig ko, parang dapat... Well, may mga nakasalamin na rin. Pero dapat, importante, hindi colorblind. Yun, hindi, tama yun. Oo, kasi, yun. Pag colorblind, parang mangyayari. Tapos na yung karir mo pag... Kasi, yun nga, colorblind. Kasi, ka-importante, Kasi, mapipindutin mo, Oo, kasi nagbabase ko sa color eh. So, di ba, pag red, di ba, parang yun yung, parang sa kotse, yun yung max natin, di ba? Pag orange or amber, yan yung parang caution. Parang ganyan. Siyempre, pag namali ka ng pag puti, may blue, may green, iba-iba kulay. So, kailangan, sobrang importante ng kulay. Okay. So, may nagtatanong, pag ba gusto mong maging piloto, importante ba marunong kang lumangoy? Pare, hindi ako marunong lumangoy, pare. Marunong ko lumangoy, aso. Langoy, aso. Yung ginagawa natin sa ilog dati. So, hindi importante. Ang importante, kaya mong paliparin. Pero importanteng marunong ka, pero ako hindi ako marunong, pare. Basta, paano ba? Sa tingin ko, importante din na marunong ko lumangoy. Pero ako, hindi ako ganun karunong lumangoy. Pero kumbaga, hindi siya requirements, no? Hindi. Basta ma-float mo yung sarili mo. Parang Okay, so pag-usapan natin yung nakaraan nga, yung kanina. So, iba-ibang bansa, kailangan ka magpaalam sa mga kung may request ka sa mga controller. So, iba-ibang bansa pala, pag dinaanan mo, may kanya-kanyang controller na magre-report ka sa kanila. Okay, so ganun pala. So, halimbawa, ang pinakamalayo niyo bang biyahe? From Philippines ba? Mostly ba from Philippines? Galing Pilipinas. Diretso yan lagi. Halimbawa, US, ganun. Diretsong US. LA, San Francisco. Then, malayo namin mga Toronto, Canada. Malayo yun. Malayo yun. London, malayo din. Wala nang London ngayon. Pero dati may London. Malayo yun. Malayo. And then, after makarating doon, so, ang pagbalik doon. Tulog ka. Tapos, biyahe tulog ka na dalawang gabi or isang gabi. Biyahe ka na pabalik. Biyahe. Ano yung biyahe nyo? Parang duty nyo pa rin yun. Kumbaga, kami pa rin piloto. Okay pa rin. Same airplane ba yun? O iba na? Ibang aeroplano na. Yung dinala na nung same type pero ibang aeroplano na. Yung dinala na. Kasi may aalis eh. Pagdating mo doon, may kasalubong kang piloto na iba. Sila yung mag-uuwi. Kaya ang mga aeroplano pare, walang pahinga yan. Kaya pala. Yung mga mga 2 hours, kadalasan nga sa mga regional, 1 oras lang eh. Pero sa mga international, medyo mahaba-haba. Pero yan, walang pahinga yung aeroplano pa. Iba yung nasa isip natin, pagka may dalang sasakyan, pag nagpahinga ka, ipapark mo lang. So, iba. So, ngayon, alam na natin, So, may magdadala na ibang piloto pabalik. And then, yung dadali ng piloto ng ibang naka-schedule, pag time mo nang umuwi, yun naman yung dadali mo. So, same type, kaya kabisado mo rin yung yung pagpapatakbo, Okay, so bali ilang oras pa pinupuno. Kayo ba ang pinakahuling sumasakay? Paano ba? Pinakauna. Kayo pinakauna, kunwari. Kasi set up niyo pa yung mga tama ba? Tama yung setup. Set up, okay, tapos sasakay yung mga bago sasakay pa. Alam mo, hindi pa ako nakasakay ng aeroplano, kaya Kaya wala tayong idea, So, yun. Sila yung unang sasakay. Then, pag napuno na, paano? Mahirap bang maging isang piloto? Mahirap. Lahat naman eh. Kumbaga, lahat may, wala namang trabahong madali. Mahirap. Pero,
Pero ito, dahil medyo, nag-e-enjoy ka. mahirap pare. Kumbaga, komplikado talaga. ano siya eh, isipin mo, yung iba nag-retire sa amin 60. Hanggang mag-retire ka, kailangan nag-aaral ka. Hindi pwedeng tumigil talaga. Ganon? Hindi ka pwedeng tumigil sa pagbabasa, pag-aaral. Tapos every 6 months, meron kaming training. Pag lilipat ka ng aeroplano, magpapalit ka ng position, magti-training ka ng mahaba. Nawawala kami yan mga buwan. Magti-training kami Singapore. Puro aral yun, pare. Grabe, aral ka ng aral. Puro aral yun. Yung aral mo, kailangan mong kabisaduhin yun. Oo, almost 1 month ka dun sa ibang bansa. Ang ginagawa mo nun, mag-aaral ka, nagsisimulator ka. Meron kaming simulator yung parang, Ganon? mga parang, isang malaking ganyan, isang cockpit nasa loob. Tapos nasa loob siyang malaking, Ganon? tapos may mga shocks yun. Tapos nasisimulate niya yung actual na Actual feel. talaga yun. Oo. Tapos yung mga So kailangan doon mong gawin. seryoso doon. Kung anong ginagawa mo, syempre wag mo ika-crash. Kumbaga parang ano. Kung ano yung mga kailangan. Doon namin ginagawa yung mga ano, yung mga abnormal, kumbaga yung mga kunyari, nasiraan ng makina, namatay ng 2 makina. Meron, ganon? Doon namin ginagawa. Syempre hindi namin kaya Nangyayari na ba sa inyo yan? Sa actual, hindi. Experience mo, hindi pa? Hindi naman. Pero sa Overall? sa simulator namin ginagawa para, tapos every 6 months para, Ganon. in case na mangyari man yun. Parang fire drill. Parang ganoon. No, So, mangyari man yun, handa kami. Kaya sabi mo yung mga piloto, sabi nga nila, safest mode of transportation yung pagsakay ng aeroplano. Yung iba natatakot sa makay, tatakot mamatay. Pero parang hindi. Mas delikado pang ano. Yung mga sakyan, kotse-kotse. Oo, dami nababagang motor, di ba? Oo. Parang gano'n. ba? Pero sa aeroplano, parang wala ka naman nababalitang kailan ba yung May huli. nagtatanong pa, buti hindi sila tinatamaan ng kidlat. Tinatamaan din, pero bihirang-bihira. Pero may sila, may pangontra siguro. Meron. Nilalabas na dun sa... Nilalabas din niya yung tinatamaan din pala. Tinatamaan din. Pero wag naman sana akong tamaan. Wag naman sana. Okay, so yun. So, yung bang ano ba tawag dito? Makina ba yun? Yung engine yun. So, dalawa yun. Oo, dalawa. Totoo ba? Tama ba yun? Pagka walang ka ng kaya pang tumakbo yung isa? Oo, pare. Ganun ba? Kasi ako, thinking ko, akala ko nung bata ako. Kasi tabingin eh, no? Parang ganun. Hindi naman. Kaya. Ganun ba? Lakas sa aeroplano. Ganun pala yun. Kung dalawa naman, ha? gliding mo na yun. Pag dalawa, hindi subukan mong bihirang-bihirang mangyayari yun. Sa simulation nyo? Ginagawa namin yun. Ganun. Ginagawa namin yun. So, anong kailangan sa simulation nyo? Dapat mai-landing mo ng maayos kahit gano'n. Gano'n. Kailangan talaga, safe talaga. Kahit kahit malabong mangyari. Oo, ginagawa. Inisip namin na, kailangan alam pa rin namin eh. Mga ilang oras Kasi yun? hindi mo masasabi, di ba? Yung simulation niya, mga ilang oras. Ano yan, kada 6 months, meron kaming 2 sessions ng 4 na oras. 4 na oras? 4 na oras yun. Ganun pala talaga. So, 4 ngayon, tapos bukas ulit, 4. Tapos uwi na kami. Ang simulator naman nasa ibang bansa eh. Okay. So, tulad nga na nabanggit niya kanina, may iba-iba rin yung no? Pagka isang flight mong ganyan, iba-ibang height ang gagawin mo, isang direction lang. Iba-iba. Depende, no? Kasi tatanungin mo nga, depende sa weather, no? Ano siya? So, depende sa weight mo. Ganun? Ano siya? Hindi mo sa take-off mo, hindi mo kayang umakyat ng mataas na mataas kasi mabigat ka pa. Tapos, habang gumagaan ka kasi nagbe-burn ka ng fuel, karamihan man ng weight, bukod sa pasahero, yung fuel, mabigat yan eh. So, habang gumagaan ka, pwede kang mag-climb. Hanggang sa ma-reach mo yung altitude na kailangan mo. So, ang aeroplano pala, once nagka-travel, kasi yung... Gumagaan. Yung gas, fuel, no? Nababawasan. Okay, so pag magaan ka na, saka ka palang pwedeng, pag yung tama na yung weight mo for that altitude, pwede ka na. So, doon mo ikakausapin yung controller. Request to climb, flight level, ganito. Parang ganito. Siguro yung mga computation yun, talagang magaling ka rin mag-compute, no? Parang hindi. Kasi nabasa ko yung, alam mo yung parang nasalinan daw ng maling okay. Pounds. Parang nabasa ko lang. Nabasa ko rin yun eh. Yung ibang measurement yung ginamit. So, nagkulang yung fuel.
tapos nawalan sila ng fuel, di ba? Parang gano'n. Yun, so, hindi na naman. Pero yung mga basic na computation, so, ang mahirap lang sa amin yung automation paano mo intindihin yung automation. Kasi syempre high-tech na, very complex na yung mga aeroplano natin ngayon gano'n? Oo. So, ibang-iba na siya sa mga dating, Iba na yung yung conventional na aeroplano. Syempre, puro mga pakiramdaman lang yan. Tapos yung maliliit, di ba? Mga maliliit na gauge lang. Ito medyo high-tech na High-tech na. So importante talaga mga training. Kaya pala may mga naiintindihan mo siya. Kaya may training talaga. So, yung naman, pagka-graduate nyo, anong naramdaman ng parents mo? Kasi, syempre, proud. Oo naman, pa. Hindi ka naman nung nag-aaral ka, hindi ka naman nabarkada, o... Napabarkada ako, pare. Pero good boy pa rin, no? Sobra, napabarkada ako. Kumbaga, wala, parte siguro pero yung guidance pa rin ng parents natin, no? So, yun. Kumbaga, importante yung laki ng takot ko sa nanay ko, pare, sa tatay ko. Shout out nga pala, Tita Ellen. Shout out. Mamaya, dadaanan natin. Tinakakaalam. So, si daddy niya, pag sinabi nung araw na Cavite, kasi naalala ko, nung bata pa ako, pumunta kami dito, grade 5 pa lang ako. Basta sinabi, Agimat. Siya nga pala. So, yun. Talagang sikat na sikat, no? So, siyempre, pagka ang daddy mo, si late Senator Ramon Revilla, paano hindi ka magtitino? At saka yun sinabi nga, kailangan tapusin mo yung pagiging piloto mo. Kaya talagang kahit... Actually, dream niya rin yung maging piloto ko So yun, nakakatawa. Siya rin yung sa'yo? Sa akin na ipagpatuloy ko. Yung ambition na sa akin Pero minsan parang, alam mo naman, nawawala ako sa focus. Parang barkada, ganyan. Tapos, maaga rin akong nagka-family. Siyempre, gusto mo mag-provide. Pare, nung sa flying mo, wala naman masyado. So, nag-business ako. Pero yung tatay ko, siya yung nag-ano sa akin na, Spring, magtitinda ka na lang. Pare, ganun sa akin. Paano siya magpalaki ng anak? Stricto? O... Tahimik siya, pare. Pero matatakot. Huwag mo nang hintayin magalit, pare. Sobrang tahimik niya. Basta pag sinabi niya sa'yo, isang salita lang yun. Kailangan. Oo, pare. Isang lang yun. Isang sabi lang yun. Huwag mong hintayin magalit. Kasi, ewan ko ba, iba yung takot namin sa tatay ko. Pero nung itong huli na, mabait. Sobrang bait na. Sa mga anak ko, sobrang bait. Matalas namin kasama. Si mami ko, di ba, doon stay. So, masaya. Nawala na yung, yung bagsik niya. Nawala pero na rin. Talaga naman, pag sinabing nag-mellow down na siya. Pag sinabing Cavite, kumusta mo ako kay Ramon Revilla? Ganun ang bilog. Nakakatuwa. Nakamit niya ni Spring yung kanyang pangarap at siyempre yung pangarap ng kanyang daddy at kay mami niya. Siyempre, siguro, yung mga buong angkan nila. Ikaw lang ba ang piloto sa angkan nyo? Oo, ako lang. Ganon? Ako yung una sa sa Paredes, sa Bautista. So, meron pa bang mga, kumbaga, may potential na sumunod sa yapak mo? Siguro yung panganay ko, sana naman. Ganon? Sana nakikitaan naman, mo? Oo, nakikita ko gusto niya. Pero hindi ko pinipilit kasi mahirap nga Kumbaga baka mamaya baka mamaya sisihin ako pag di na Pero sinasabi ko sa kanya na kung gusto mo. Wala lang pressure. Tatrabahuin natin yan. Pero hindi ko na sinasabi sa kanya huwag ka mag-pilot. Parang pero pag dumating yung point na daddy ayoko mag-pilot, hayaan ko siya. Pero bala ko nga itong mga susunod na mga araw, pag nagkaroon ako ng off, pupunta ako sa dadaling ko siya sa mga flying school. Subukan ko mag-rent ng aeroplano, pasubo ko sa kanya. Gano'n? Nagre-rent ka na? Hindi. Susubo. Ngayon ko lang gagawin First time magre-rent ka pa? Pero hindi ko siya enroll lang, experience lang. Para lang meron siya, para ma-experience lang, ganito pala. Malay mo, mas ganahan. Tama. Kasi sabi nga, halimbawa, isang boksingero, ayaw nila ipasubok sa anak nila yung kasi nga mahirap. Parang ganun yung nararamdaman mo. Okay, so na lang, Sir Spring, anong may advice mo sa mga bata na nangangarap?
Doon sa mga, yung mga bata dyan na gusto rin magpiloto, wag nyong, kumbaga, wag kayong masiraan ng loob na. Kunyari, wala kayong budget, ganyan. Hindi. Yan, kumbaga, ipagpatuloy nyo lang. Wag nyong bibitawan yung dream nyo. Marami akong nabalitaan, pare. Marami akong nakilala na hindi naman sila, kumbaga, hindi sila ganun ka-capable na magpiloto, pare. Pero ngayon, piloto na sila. Ganun. Oo, pare. Nagsimula din sila sa mababa, ganyan. Yung iba, nagmekaniko, pinagkatiwalaan nung may-ari ng kumpanya na paliparin tong eroplano na to. Sumasama sa mga piloto. Hanggang siya naging piloto siya. Yeah. Mga ganon. Merong iba na nagtrabaho muna. Kung ano man trabaho. Gusto mo, call center ka. Pagka wala kang pasok, palipad ka eroplano. Parang ganon. So, tsaka sa edad, wala namang kahit maliit ka, walang problema doon eh. Hindi man paunahan yan eh. So, para sa akin, wag mong basta yung dream mo, wag mong bibitawan, pare. Kung ano yung gusto mo. Ang diyan, kung meron kang gusto mong piloto, magtanong ka sa mga kilala mong piloto, maghanap ka. Ngayon, uso na yung social media ngayon, madali nang mag-chat. Chat nyo kami kung sino mang nandyan, nakikita mo sa Facebook. Madali. Magtanong-tanong kasi pag wala kang idea, wala. Hindi matutupad yung wala kang gagawin. Hindi mo alam paano sisimulan. Di ba? Ito, maraming gustong magtanong, malaki ba ang sweldo? Gaano ka lang yung sweldo ng piloto? Yan, ang pangkaraniwang tanong eh. Paano ko ba? Paano ba? Ngayon kasi, normal na lang yung malaking sweldo eh. Lalaki na yata ng sweldo ng mga tao ngayon eh. Pero... Ano bang sweldo ng isang piloto? Ano ba yan? Parang monthly ba yan? O ano ba? Ilalagay na Hindi. Ang sweldo namin, 3 beses eh. Parang... Gano'n. Meron yung basic salary. Natatanggap mo yan ng kada 15 na katapusan. Meron din kami nun. Okay. Tapos meron kami... basic yun. Kumbaga, fiction. Okay. Tapos meron kaming tinatawag na productivity. Yung productivity naman, yun yung per hour namin. Kunyari, lumipad ako ng 80 hours ngayong buwan. Okay. Babayaran nila ako ng 80 hours. Kung magkano yun. Papasok sa account mo na lang. Papasok yun sa... Yun yung pumapasok nung... Pangalawa yun. Yun yung... Ibig sabihin yung basic nyo, normal yun. Unang base ka sa sweldo. 15. Pangalawa mo yung susunod na sweldo, yung productivity papasok. Tapos may papasok ka sa katapusan. Yun yung part ng basic mo. Yun yung tatlo. 3 beses mo sweldo. Pero ang dalawa na sweldo, yung productivity and yung basic salary. So hindi ko natatanong yan. Siguro marami ka nang naipundar, no? Wala. Hindi. Meron na rin naman. Siyempre, meron na rin naman. Pero, yun naman ang natin eh. Kumbaga, kaya nga tayo nagpapakahirap para makapagpundar. Pero gusto natin, pagtanda ko, may iiwan ako sa mga anak ko eh. May mamanahin ba sila? Ayun. So, pangarap mo bang mas, kumbaga may pangarap mo ba na tumaas sa position mo ngayon? Oo, lahat naman ng piloto. Ang talagang namin is maging kapitan ng eroplano. Kailangan ba may edad yan? Walang edad. May bata, may... Depende sa'yo kung... Depende. Kung ano kailangan? Exam o training? Flight hours? Hindi. Sa amin, pag sa airline namin, base sa seniority. Kung sino unang pumasok, yun ang unang mapopromote. Okay. So, yun. Ang unang ilang steps yan eh. Kumbaga, una, pasok namin. Second officer. Yun yung mga kasama ko ngayon. Okay. Tapos, first officer ng narrow body, yung mga Airbus 320. Iba-iba pang sizes. Medyo mas maliit ng konti. Pero malaking aeroplano rin to. Pero, tapos, after nun, yung ngayon, yung first officer ng wide body, yung 777, Boeing 777. After nun, magkakapitan ka siya babalik ka doon sa Airbus 320. Okay. Doon ka magkakapitan. Sabay after nun, saka ka magkakapitan sa wide body. It's either Boeing or Airbus 330. Parang ganyan. May steps yan. Ang sinusunod nun pare, yung seniority. Walang walang na-overtaken dyan. Kunyari, pumasok tayo ng PAL. Nauna ka sa isang buwan. Mauna ka sa kapitan.
Okay. Parang ganun. Unless retired ako na hindi pa ako kapitan. Siyempre, Oo, siyempre. umalis na ako ikaw na yung Oo, Siyempre, parang ganun. Umalis ka, marami ka tulong ng pandemic, marami umalis sa amin. Yung volume ba ng mga gustong maging piloto or nagpipiloto, nababawasan ba o marami pa rin? Marami. Marami pa rin. Gusto magpiloto. Hanggang ngayon. Kasi, mas, sabi ko nga, mas nagkakaroon ng idea yung mga tao dahil sa social media. Tsaka, tawag dito? Siguro iba, iniisip, kumbaga, iniisip nila, malaking sweldo. Pero sabi ko, dapat magpiloto ko pag gusto mo. Hindi dahil sa ganun, pay. Tama. Hindi dahil sa iba-ibang bansa yung mararating mo. Kung ano talaga yung, kasi siya, kung nabanggit niya kanina, bata pa lang talaga siya. So, pangarap na niyang maging piloto. So, maraming salamat, Sir Spring, sa pag-allow sa amin. Thank you, pare. Sir Spring, so kumpare ko to. Yun lang, mga Baby G. Kumpare na, kababata pa. Ito, pa. Yan. Pakita ko siya. Halika, may nakita akong picture niya. Ang ganda. Ganyan natin. Yan. Ganda. Ito yung... Ganda. Nasa Airbus 320 pa ako niyan. Ganda, Nagkataon na meron akong... Yung nakalipad kong kapitan is... magaling kumuha, pare. So, siya yung kumuha niya, nag-edit. Yan, galing ko alam. Nasa area to, nasa area yan. Yan, baligyan niya. Yan yung mga instrumento. Tingnan niyo, Ayan. May iPad kami doon. Tapos, medyo kunwari, stolen siya, pero So, hindi sa naman. case nito, wala kayong second officer? Kasi parang... Wala, maliit lang yung maliit lang yung parang na to, walang second officer. Dalawa lang yan, dalawa na piloto lang yan. Ang ganda. Yan si Sir Captain Jun Dangoy. Yan ang Captain siya, okay. Yun. So, tingnan niyo naman yung mga Dito namin pinapasok yung mga ruta namin. Ang dami mga numbers, mga digital na Ang computer lang. Tapos dito namin makikita yung mismo Ito mga dadaanan. pinipindot na to, yan yung kumbaga, pag pinindot mo yan, Diyan mo nilalagay, diyan ka nagsiset-up. kasi importante, Ano ba yung haba ng ano ba yan? Pakpak, ganun ba yan? Hindi naman Basta yung ruta mo dyan mo ilalagay. Yung Sa ruta. pupunta. Yung weights, lahat. Yan. From time to time ba, pinipihit nyo yan? Hindi naman. Pagka pa-approach ka na, yung mga kadalasan yan, pagka malapit ka na sa Manila, pa-landing ka na. Yan, busy na yan. Ginagalaw-galaw na namin yan. At ayan nga mga ka-Baby G, napatunayan na naman natin na kapag ang isang tao ay may pangarap, kahit mahirap, ay kayang-kaya niya itong abutin. At kami ay nagpapasalamat sa pagpapatuloy niya sa amin sa kanyang tahanan at sa kabila ng kanyang matayog na narating, nananatili siyang simple. Higit sa lahat, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na magkaroon ng mababang loob, maging mabuting tao at magkaroon ng takot sa Diyos. Muli, napatunayan natin sa istoryang ito na walang imposible sa taong nangangarap at nagsusumikap na makamit ang kanyang pinapangarap.